asistihan sa kanyang paggamit sa akin upang makatayo dito. So, nawa pangalan lamang niya. Hindi pangalan ko at hindi pangalan ng kung sino man. So, ang aking topic po ay very unusual na topic. Hindi common na topic. So, nagtanong ako one time sa mga kabataan, gaano kadalas ninyong diniscuss ito sa school? Sabi nila, isang session lang daw. Tapos 1.5 hours pa. So, kung pansinin ninyo sa school, sa educational system natin dito sa Pilipinas, hindi importante yan. So, didiscuss natin bakit yan importante at kung ano yung mga mistakes na nandyan. Siguro naman, narinig nyo na yung salitang yan. Ano? So, yung salitang evolution ay si Charles Darwin ang unang nag-create ng word na yan at ginamit yan again sa mga Christians. So, before, by the Barna Group, noon, nung una kong tinapik yun, may statistics na lumabas na almost 70% ng mga kabataan nasa high school pababa ay nawawalan po ng gana sa Christianity kasi hindi nila maintindihan totoo ba yung creation. Totoo bang 6 days? Hindi ba millions of years? Hindi ba pwedeng boat na lang? At ano namang impact nun kung millions of years or 6 days lang sana? So, dahil may mga questions silang ganun, ang sagot ng magulang, basta naniniwala tayo sa Diyos. So, yung mga kabataan na to, pag dumating sila sa troublesome na depression, ay tinatanong nila yung sarili nila, totoo ba talagang may Diyos? Sabi sa Bible, meron, pero totoo ba talaga? Bakit sinasabi naman ng evolutionist, hindi yata? Wala naman si Lord sa akin ngayon, so siguro, hindi totoo. Baka totoo yung pinoprove ng evolutionists. So, yun po ang i-discuss natin ngayon. As you can see, sa mga pictures, yan po ang belief, ang mga i-discuss natin na problematic sa kanila. So, yung mga creatures daw ay galing sa isang cell lang at yung nag-evolve daw itong ibon, and yan po yung mga i-discuss natin. And then, from unggoy, naging tao tayo. So, yan po yung mga i-discuss natin ngayong umaga. So, first of all, buksan po muna natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy. Sabi dyan, chapter 3, verse 16 to 17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, itong mga non-believers ayaw maniwala sa Biblia. Pag nabasa nila yan, imposible. Book lang yun, yung dala-dala ni kanina, ni Gab. Isang book, kaya niyang i-defend ang sarili niya na walang ibang pwedeng tumulong sa kanya, i-defend niya ang sarili niya sa pamamagitan niya kasi salita siya ng Panginoon. Imposible. So that is why ang mga evolutionists, do you know how much they spend? They spend around 200, 500 million dollars para po sa research, para lang ma-prove nila na wala talagang Diyos. Nag-evolve lang talaga tayo. So, kung si Satanas, very busy siya, nag-spend siya ng so much money para lang i-fund yan, para ma-prove lang na hindi existing ang Diyos natin. Tapos tayo, 1.5 hours lang natin yan narinig. Anong impact sa atin yan in the future, sa mga anak natin? Diba? So, very important po na i-discuss din po natin yung topic na yan. At awa ng Panginoon, ay madidiscuss po natin siya ngayon. So, sabi sa Webster, yung description niya sa Bible, God's Word is unfailing. Hindi nag-fail, walang mali, hindi liable to fail, hindi pwedeng mag-fail, perfect siya, sure siya sa mga sinabi niya. So kapag may claim ang Biblia sa atin, ibig sabihin po ay totoo yun. Hatahanapin lang natin kung paano siya naging totoo. So meron tayong problem ngayon sa society na kung saan, sabi nila yung science daw
at saka yung Bible, magkalaban yan. Magkaiba kasi yan, yung science, ibang pinuprove niya. Yung Bible, ibala pa yan. Ano lang yan, miracles, spirit, paniniwala. Pero actually po, ang katotohanan is, hindi po magkaaway yung dalawa. No? Hindi magkaaway ang science at ang Biblia. Ang science very much nag-agree sa creation. Very much nag-agree sa kung ano man ang nakalagay, nakasulat sa Biblia. Halimbawa, yung Sodom and Gomorrah, pag sinearch nila using dating methods, using science, nakita nila na existing yung Sodom and Gomorrah. So yung miracle na nangyari doon, existing yun. So napuprove ng science kung ano man yung mga nakasulat sa Bible. So pag narinig po nating mga magulang yan, ay hindi, wag ka maniwala dyan, na Bible lang tayo. Hindi po dapat ganon. Gamitin natin yung science to disprove yung belief ng mundo. So as you can see, meron po tayong mga Christian scientists na gumagamit ng science to prove yung existence ng mga events sa Bible. Okay? Isa na dito yung mga yan, mga old na Christian scientists. Ito po yung mga bago. Si Jason Lyle hanggang ngayon, very much active po siya sa ang forte niya ay sa galaxies, sa mga stars, paano nag-travel yung light. Ito si Chris Langan, hindi po siya scientist, pero yung IQ po niyan is more than 200. Ang galing po niyang mag-explain. Kung si Rushdoony, magaling po siya sa paggamit ng Biblia at yung mga history, ganun po. Ito naman, science ang ginagamit niya, mathematical equations ang ginagamit niya. Ang hirap po niyang intindihin, pero ang galing po niya mag-explain. And then yung isa naman po ay mathematician din po siya. Ginagamit niya yung mathematics naman to prove na hindi possible yung evolution. So, may mga team po tayo ng mga scientists na Christians. So, wag po natin kalabanin yung science as if kaaway niya ang Biblia. Hindi. Gamitin po natin yung technology na binibigay ng Panginoon para ma-reveal po sa atin yung wonders. No? Yung pinapakita ng Panginoon sa atin na totoo siya na Diyos. Sabi nga ni Ate Che kanina, yung crystal, yung mapakaliit, yung sa snow, anong tawag kasi sa snow na? Sa snowflakes. Oh, did you know na walang parehas na snowflakes? Diba? Ganong kagaling. Ang Panginoon natin, hindi siya yung, basta nag-design ako ng snow, okay na yan. Hindi. May details. Kaliit-liitang details dinesign ng Panginoon. So, sa ating mga Christians, na ginagawa ng mundo, tawag sa kanila secular worldview, ginagawa nila, dinidisprove nila yung Bible, parang ganito yan, parang may crime scene, may nangyari. Biglang lumabas yung mundo at biglang tayo, nandun na tayo. So hindi natin alam ano nangyari nung una, paano nagsimula yon. So parang may crime scene na nangyari. Ibabase natin yung evidence sa pamamagitan ng secular worldview ba or ng Christian worldview. Dalawa yung pwede nating pagbasihan ng ebidensya sa nangyari. Di ba pag may mga investigator, pag may naglalaban sa korte, may dalawang paniniwala doon. So, ganun din tayo. Nakikipaglaban po tayo ngayon. So, kung nag-i-invest si Satan dyan, tayo din, mag-invest din tayo dyan ng time. So, pag tinignan po natin yung evidence, base ba sa Bible? Yung evidence, sinabi ng Bible, 6 days ang creation. 6 days ba talaga? Ito naman, binabase ng secular worldview. O, ito, sinabi ng DepEd, ituro nyo ito. Ito dapat ang totoo. O, ito, sinabi ng social media, ito ang totoo. O, batas ito, wag discuss yan. Yan ba ang paniniwalaan natin? Or yung salita ng Panginoon? So, magkalaban po talaga yan. May ongoing war ngayon sa mga kabataan na nagdi-discuss sila sa schools. Paano mo ipoprove kung totoo yan? Okay? So, importante po tayong mga magulang, hindi lang mga kabataan, na pag tinanong tayo ng mga anak natin, alam natin yung basics. Kahit papaano, alam nating sagutin kung ano yung katanungan. So, i-define natin ngayon ano ba yung evolution na yan. Evolution is fundamentally the process by which populations of organisms change over time, resulting in the emergence of new species and traits. So, pag mahirap intindihin, i-explain na lang natin sa picture. Nagsimula daw tayo sa isang cell, and then in millions of years, nag-evolve tayo into fish, and then yung fish naglakad, makikita po natin yan mamaya, naging unggoy and naging tao. In millions of time,
ang tagal na process, unti-unti na-develop yung tao. Yun yung term na evolution, yun yung ibig sabihin nun. Okay? So, ano naman ang impact nun kung natutunan natin yun? Ito po yung problem. Nakafocus tayo sa issues commonly, issue ng abortion, issue ng LGBT, issue ng human rights. Meron ba talaga nun? May problema ba talaga tayo sa killing kung germs lang tayo na nag-evolve? Bakit masama napatayin ko yung neighbor ko? For what? Magbe-benefit ako doon. Halimbawa, pag napatay ko siya, nakuha ko lahat ng pera niya, di akin na yon. Survival of the fittest po ang idea ng evolution. So, anything na mas greater yung makuha ko, tulad ng ginagawa ngayon ng China, is good. Maganda yon, beneficial sa kanila. So, beneficial sa China yon, beneficial sa kung anumang bansa, beneficial sa sinumang tao, na paniwalaan na lang natin na walang justice system. Walang nagsasabi ng tama at mali. At nag-evolve na lang tayo. Okay? So ito naman, yung mga theistic na evolutionists, ang ibig pong sabihin lang yan, sila yung mga Christians. Mga Kristiyano po na naniniwala sa evolution, isa sa nagsimula niyan ay yung Catholic Church, na sabi nila, ano na lang, pagdikitin na lang natin para walang away, nag-evolve na lang tayo. Tapos, tama yung science na na-discover nila, nag-evolve, hindi na natin kokontrahin yun. Tapos, tuloy pa rin tayo na meron pa rin yung religion. Tama pa din. So, ginawa nilang in-between sila neutral. Which is, di-discuss natin. Kasi may quote si Jesus Christ, doon natin makikita kung naniniwala ba siya sa evolution o hindi. And then, wala rin yung original sin which causes the death. Diba? Death ng lahat. So nung nagkasala si Adan at saka si Eva, doon palang lumabas yung death, yung sumpa. Nung nag-evolve ang mga hayop, sabi nila may kainan na, survival of the fittest. So nagkakainan na sila, may death na, which did not exist yet. Okay. So sa sa 1 Peter, yung binasa natin kanina, 1 Peter chapter 3, verse 15 to 28, yan lang po ang kukunin ko. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness. Ang issue po natin mga Christian, kapag tama tayo, makikipag-debate ka. Basta tama ako, mali ka. Dinidisobey po natin yan. Pag nakikipaglaban po tayo sa mga evolutionists, instead na be ready to give an answer, hindi, mali ka, ipoprove ko na mali ka, tama ako. So, sinasabi ng Panginoon, okay, malalaman natin ngayon kung paano i-disprove yung belief system na yan, but with gentleness pag ine-explain po natin sa mga bata, pag ine-explain natin sa neighbor natin, with respect to the authority. Okay? So, i-equip tayo ng Panginoon para po maging gentle. Yan po ang ibig sabihin. So, ito po yung sabi ng Bible. Genesis 1, the whole of chapter of it, create niya yung heavens and earth. Sabi niya, di ba, ang bilis ng creation. One day, day 1, nag-create siya ng light and darkness, which is an unknown source of light. Mamaya, sasabihin. And then, finorm niya yung water from day 2. Nung na-create na yung water, hiniwalay niya yung water above the firmament and then yung below. Dalawa ang type ng water nung unang panahon, which is nag-crack yun dahil sa Noah's flood, nag-crack yung nasa taas, bumuhos sa baba. So, dati, na-cover tayo ng water sa firmament and then water sa gitna. And then on day 3, from that water, nilabas niya yung soil, lumabas yung soil doon sa water, so naging dagat na yung isang area ay land na. And then, create niya yung trees. And then on day 4, tsaka pa lang niya create po yung sun and moon, yung two great lights. Yung sun is the light sa day, and yung moon yung light sa gabi, and then yung stars, yung heavens, the galaxies, diyan niya create. Di ba kailangan ng plants yung araw? Ba't nauna niyang create yung plants? Yun yung mga questions na intriguing. Ano kaya? Bakit ganun? Hindi ko mali ba si Lord doon? Parang ganun. No? And then after that, create niya yung sun and moon. Create na niya yung
creatures sa water and then dun sa sky. So mga birds and then fishes. And then on day 6, create niya na yung animals at saka si Adam and Eve. And God saw, sabi diyan sa Genesis 1:31, God saw all that He had made and it was very good. Yung very good na definition niya diyan is, it's in harmony. Lahat ng creation niya, to the smallest cell, nagfa-function perfectly with each other. Gumagana lahat. Ang ganda nung pagkaka-create niya. Kaya sinabi, very good. Talagang nag-obey sila sa commandment, sinabi ko. Sa mga commands ng Panginoon sa creation. So, before we go sa belief naman ng evolutionists, ito muna yung mga, pag nakita nyo yan sa YouTube, yan po, mali po yung teaching ng mga, ito, sikat na sikat to tsaka to ngayon. Ito, sumikat to, namatay na siya, ito, sikat ngayon. Ito yung father nila, si Charles Darwin. Ito yung kalaban ni Ken Ham, si Bill Nye. Bill Nye. Ito yung nagsimula sa television, si Carl Sagan. Nagsimula sa television. Ito naman yung, pangalan na ito? Nakalimutan, hindi nag-evolve. Stephen Hawking ito eh. Opo. So itong mga ito ngayon, very active sila ngayon. Na dinidisprove yung Bible. Kahit na marami sa mga conversation, sa debate nila, na natatameme sila, still, pinopromote, pilipirin nila ng pinopromote. Okay? So, ang belief nila is this. Nasabi na ni Pastor before, sumabog daw tayo, and 4.54 billion years and so, from Big Bang, hindi na natin didiscuss lahat yan, nagkaroon ng tao, at ngayon na yung society. So, may sumabog somewhere, sumabog yung nothing. So, yung nothing na definition, ano ba yung nothing? Wala. Sumabog daw yung wala at naging meron. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Hanggang ngayon, hindi nila ma-determine ano yung nothing. Binigyan pa nila ng element yung nothing. The nothing element. Paano siya naging element kung wala siya? Yeah. Nothing siguro inabraw, pwede pa, no? Pero nothing, hindi pwede. So, yun ang problem nila ngayon, na dinidiscuss nila. Dinagdagan na nila ito, hindi na ngayon Big Bang, binigyan na nila ng bagong pangalan, Big Bounce. Big Bounce na ngayon, kasi nag-bounce daw siya, and then balang araw daw, liliit ulit, tapos magbabounce ulit. So, ganun ang ginawa nila, para lang makita nila, masabi nila na may, yung nothing, hindi nothing yun, may something dun. Okay? So, panoorin natin kung paano naman nag-evolve, yung from single cell, nagkaroon na ngayon ng creature. So, from Big Bang, lumabas yung mga atom, and then next is yung cells na. I-volume ko lang para medyo may audio tayo. Sorry. Sorry po. Teka lang. Yan. Ito po yung millions of years. So, dati tayong ganyan. Then, naging ganon. Naka-fast forward yung millions of years. Naging tadpole, naging small fish, snake fish, and then somehow naging armored yung fish. Kaya pala mahilig daw tayo sa isda. Galing tayo, kitakain natin kamag-anak natin. Karoon ng lungs yung fish. At nagpunta siya sa land. Umakyat sa puno.
Galing nung presentation din nila, no? Parang maniniwala ka eh, no? Totoo nga, no? O na, umakyat sa puno yung unggoy, bumaba, karoon ng paa, some reason, naglakad na siya. At unti-unti siyang naging tao. Yan. So, from single-celled organism, naging isda, naging amphibian, naging land animal, and then, naging tao. So, may isa pa po, yung from unggoy naman, marami pa yan. Yung unggoy, hindi lang basta unggoy siya, yung konti-unting process po niya, ganyan. Opo, Pastor. Yun po yung isa doon. Bakit may unggoy pa ngayon? Isa po yan sa tanong. Totoo. Tama po. Survival of the fittest. Binipe out ko na sana lahat ng unggoy na kakompetensya ko. Diba? Kasi kalaban lahat sila eh. So, may buhok daw yung tao before. Actually, nakita nila yan sa bone. May mga evidences po sila. May evidences daw sila pa daw. Hindi po ba? Ayan po, ayan. Bawasan yung buhok. Neanderthals. Yan po yung very close na cousin daw natin ng Homo sapiens. Actually, existing po ang Neanderthals. Totoong meron. At may genes po tayo ng Neanderthals. Sa definition ng Bible, tao po sila. Hindi sila unggoy. Tao sila. Okay? Hindi po sila ibang uri ng tao o ibang uri ng hayop. Tao po sila. That's it. No, nilink lang nila, ginawa lang nilang unggoy para mailink pa nila sa mga previous na unggoy. Pero hindi po siya unggoy. Nung binago ng Panginoon sa Tower of Babel yung lengguwahe, tao po yun na iba lang ng pinuntahan. Iba-ibang tao lang po yun. Okay? So, yung process daw po niyan, yung process ng from single-celled organism into something, is tinatawag nilang natural selection. Ito yung paborito nilang, hindi ko maintindihan, pero ito po yung paborito nilang image na ginagamit. So, yung natural daw, naturally, ang paborito ng mga ibon, sabi nila, is yung green na beetle. Kokonti sila noon. And then, 1 generations later, yung mga anak ng mga puro green pa rin ng paborito. So, hanggang na unti-unting nauubos na yung green. So, by natural, natsambahan lang siguro nung isa na nakita niya, green beetle una, hindi yung brown. Naturally, yun ang naging paborito niyang kainin. So, naubos yung yung green, brown na lang ang natira. And so, ganun din po. Kung may paborito po dun sa uwak na puti, wala na po yung uwak na puti. Di ba? Wala nang uwak na puti. Meron. Kinain daw siguro yung uwak na puti, kaya uwak na itim na lang ang natira. Okay? Parang ganun po yung natural selection. So, maraming bakterya, nagtulungan, pinatay nila yung mga kalaban na bakterya. Kaya nga in question dyan yung unggoy. Ba't di natin pinatay yung unggoy? Kalaban natin yun eh. Instead, inalagaan pa natin. Di ba? Pinapakain pa natin. Di ba? Kung survival of the fittest talaga ang issue nila, sana pinatay natin lahat yun. Correct? And then, yung mutation, sabi nila, by luck, nag-mutate lang yung mga yan. By luck, nag-mutate na nagkaroon siya ng mata. Dati daw nun, ang mata is isa lang na type ng light ang nare-receive niya, which is white na light. And then, habang tumatagal yung white na light, naging dalawang type ng color na daw hanggang nag-i-improve. By mutation, by luck, tsambahan. Kaya nga, millions of years daw inabot. Ngayon, ang question nating mga Christians siguro dyan is this. Bakit tayo nag-evolve na maging greedy? Kung survival of the fittest, sana lahat ng tao, inano natin, hindi natin inaapi, inalaw natin mag-survive lahat. Kasi tayo yung fittest. Pero hindi, kinakalaban natin mga kapwa natin. Di ba?
Yung mga poor at yung rich, gustong-gusto nila yung pera, yung greed. Ang explanation daw ng evolutionist dyan is, merong mga greedy animals kasi doon tayo nag-evolve. Sabi nila, ang isa sa example nila is yung monkey. May monkey silang in-explain na greedy yung monkey na yun, kumukuha lagi ng pagkain niya. At doon daw galing yung greediness ng humans sa sobrang tagal ng panahon. Pero technically, ngayon naman, napakita na nila, na-prove na nila, na yung monkey, ginagawa niya lang yun para sa pamilya niya. Hindi niya yun ginagawa for all. Sa lahat, kalaban niya, hindi. Sa pamilya niya lang para lang mag-survive yung family niya. At doon lang nag-e-end yun. So tayo, ang greediness natin, ay sus. Grabe. To the point na kaya nating sirain yung mundo natin at wala tayong pakialam. Okay? Pero yung Biblia natin, very, very clear. Sinabi niya yan, na nature natin yan eh. Diba? Kaya nung Bible na i-save, pagtanggol, i-explain lahat ng bagay. At sa explanation niya, yung sinful nature. Sabi diyan, the sinful nature wants to do evil. Lahat tayo. We have that sin, that greed. Okay? So, 1 point for the Bible and 0 points sa evolution. Para mo na lang. Diba? And then ito pa yung mga ibang topics na didiscuss natin mamaya. So sabi ng, ito yung mata ng secular worldview at yung Christian worldview. So sa secular, sabi nila, which is na-explain kanina, yung universe daw nag-emerge by naturalistic process. Yung life, nag-emerge non-life na naturalistic process. Sabi naman ng Christians, hindi, suddenly na-create, 6 days in creation, at abrupt yung creation. And then, ina-admit din ng Christians na meron pong evolution. Pero hindi lang macro, micro, maliit lang. Okay? May microevolution at macro. Yung evolution na macro is from ibon, naging tao, naging unggoy. Yung micro, yung ibon, maliit yung pakpak, naging malaki yung pakpak. Yun yung micro, maliit lang na change, which is acceptable sa Christians. Kasi hindi nagbago yung kind, yung uri ng hayop. Yung mutation and natural selection are insufficient to have brought about any emergence of presence living kinds from a simple primolar organism. Hindi pwede yung natural selection, natsambahan lang ang dahilan, at i-explain yan mamaya. Sa kanila, pwede. Man and ape emerged from common ancestor. Sa atin, magkaiba. Earth's geological feature, pati yung geological features ng Earth, ay rapid ang creation. Sa kanila, millions of years. May explain natin lahat yan mamaya. For now, mag-focus muna tayo dun sa creation. Sabi kanina, 4.54 billion years yung creation. Di ba? Dun sa Big Bang, sumabog 54 billion. Actually, radiation yung tinitignan nila dyan, yung age niyan. Meron tayong mga iba-ibang tinatawag na dating methods. Okay? Mga kalalakihan, mamili na kayo dyan kung anong gagana sa inyo para mapasagot nyo yung hindi, joke lang. Dating, ibang dating. Dating is yung time, gaano katagal inabot. Maraming dating methods. Actually, nasa 280 plus yan na dating methods na ginagamit natin ngayon. So, ang problem doon, pagka less than 10,000 years, pwede pa. Pwede siyang gamitin. Pero pagka more than that, yung atmosphere ay nagbabago, hindi siya magiging accurate. Kaya sila nag-end sa 4.54 billion years, hindi accurate yung dating method na ginagamit nila. Kinatsambahan lang nila kung ano yung pinakatama. Pero nagbago pa rin yung atmosphere. Kaya hindi pa nila alam actually yung atmosphere eh. May mga scientists na ngayon na non-Christians din, pero medyo kinokontra na nila yan. Nagiging creationist na din sila. Naboborn again na sila unti-unti. So paano ba nag-end na 6,000 years pagka mga believers, yung mga Christians? So, base sa Bible, pag tinignan mo yung ages from Adam hanggang ngayon, from Adam to Abraham is around 2,000 years. Doon sa, di ba, may mga ages doon? Binanggit yung mga, eto, bigat ganito, at yung anak niya ay ganitong taon, di ba? From there, na-determine ng mga Christian na from Abraham to Adam is 2,000 years. From Abraham to Jesus is around 2,000 years.
And this is now 2025. So plus 2,025 years. So nasa around 6,025 years na tayo. Yun lang yung age ng Earth. Hindi 4.5 billion. Yun lang, base sa Bible. Okay? So yung mga Christian scientists, kailangan nilang i-determine, paano naging 6,000 years? Paano natin i-compress yung 6,000 years? Sa mata ng Christian, sa pamamagitan ng Bible, as our book of truth, paano natin masasabi na totoo yung 6,000 years at mali yan? Okay? Yan yung isang mali nila, yung carbon dating. So inaccurate yun, and then yung mga ngayon na scientists, they found out na hindi talaga very old yung Earth, it's young talaga yung Earth. Yun ang sinasabi nila ngayon. Next is the microevolution na tinatawag. Sabi ni Charles Darwin, siyang may pakanan nito, pumunta siya sa Galapagos Island, nakita niya yung mga ibon. Yung mga ibon doon, may mga iba-ibang beak. May mga large yung beak, may medium yung beak, tapos iba yung form. So sabi niya, nag-evolve to, yung ibon na to nag-evolve. Dito galing yung evolution. Ito yung sinasabi ko sa inyo na unti-unti nagiging ibang hayop na yan. Pero ang reality, ang tawag pa rin dyan ay ibon. Hindi siya naging aso. Hindi siya naging manok. Hindi siya manok. Type of bird yung manok. Hindi siya naging plant. Ibon pa rin siya. So tinanggap ng Christians yan, ang sabi nila, okay, we agree. Pero ang tawag dyan is microevolution or adaptation. Halimbawa, yung fox. May fox ngayon na nag-exist na kapag snow, yung tag-yellow, taglamig, ang ginagawa niya, hindi niya ginagawa, yung fur niya nagiging white. Kasi pag brown ang fur niya, pwede siyang makain ng mga predators. So nag-evolve siya, nagiging white yung fur niya. And then pag tag-init na, may mga brown colors na sa land, nagiging brown ulit yung color niya. That's microevolution. Hindi siya naging ibang hayop. Yun pa rin siya. Okay? Ito yung kanina. Yan, si Lucy. Yeah, sabi nila, nahanap na namin yung missing link. Correct? Narinig nyo na siguro yan. Ito yung hinahanap namin noon na from unggoy to tao. Siya yun, si Lucy. Pinangalanan nilang Lucy. Lucifer siguro. Yan lang yung bones na nare-recover nila. Yan lang. At nag-iisa siya. Di sana kung totoo yan, ang dami sana nila. Di ba? Pero nag-iisa yung na-recover nila. Sabi nila, ito na yun. Wala, Lucy, babae. O di yung lalaki, wala pa. Di namatay yan. Wala na. Di na natuloy. Correct? And then ito yung bago nila, si Pachycetus. Pachycetus is a type of rat. Ganyan daw kaliit yung rat na yan. Ganyan lang. In due time, patagal ng panahon, bumalik daw siya sa dagat, naging... Yan siya. Gano'ng kalaki yan? Di ba? So yung Pachycetus daw, sabi nila, naging ganyan, naging whale. Pag-iisipin ng isang Kristiyano yan na naniniwala sa Bible, mapapakamot ka siguro ng ulo, paano nangyari? Liit-liit naging ganon. And then they found out na yung scientist na naka-discover niyan, medyo nangangailangan ng fame and So na-promote niya na siya yung missing link sa whale. Okay? Promote niya lang. Nalaman na nila ngayon yan. So, napapakita natin ngayon, di-disprove natin yung evolution. The next po is this one. Alam niyo po ba yan? An American geologist named John Newberry changed that thinking after he arrived in the Grand Canyon. Wow. Galing, ganda. Diba? Yan yung Grand Canyon. Sabi ng mga evolutionists, actually itong channel na to, yan mismo, sabi niyan, it took millions of years, ito daw ilog dyan, ganyan kataas dati, inarve niya yung lupa, sabi. Hanggang naubos ng millions of years, lahat ng lupa na yan dahil sa ilog, lumiit ng lumiit, bumaba, nagkaroon ng space ng gap in between. Ngayon, ang tanong ng mga Christians dyan is, saan napunta yung lupa? Sa laki nung
Grand the river Canyon, itself saan that dapat carved may the canyon. pupuntahan lahat yung lupa kung kinarve niya yan. It was a radical Na mas theory for mababa the sa middle of the kanya. 19th century. And wala silang makitang It evidence suggested na that it would pinuntahan have ng taken lupa na yan. millions of years to carve the canyon, No? And then, which would mean pwede, that the alam Earth niyo had po to ba be na pwede much, itong much ma-form older than most within people imagine. minutes? Yung Grand Canyon, pwede Today, siyang ma-form most within scientists minutes. agree that Newberry was right Nakita about nila how yan the sa canyon Mount was St. Helens formed. nung sumabog yung Mount St. Helens. It all began about 6 Na-carve niya million lahat years yung lupa ago sa baba when the within 15 Colorado minutes. River first Nakakreate began siya ng flowing maliit na down Grand and out Canyon. of the Rocky Mountains and started carving So a path hindi through the totoo na Colorado millions of years ang Plateau. kailangan para magawa yan. Kailangan mo lang ng 15 minutes. Kailan nangyari yon? Noah's flood. Nang sumabog yung lupa sa ilalim, sabi ng Panginoon, nag-burst lahat yung lupa. Isa yan sa nag-burst, most probably. Okay, so na-carve niya yung lupa ng mabilisan, nilipad niya yung mud. So pag may nasabi, oy, na-evolve ito ng, na-create ito ng how many millions of years, sabi ng Christian, hindi totoo. 15 minutes pwede yan. Mount St. Helens, isearch po ninyo. So ito pa yung mga ibang problems. Mamaya i-discuss natin yan. So yung problems are, mga common na problems ng mga Christians and evolutionists, naglalaban sila dyan. Yung distant starlight. Yung distant starlight po is, alam nyo ba na yung ilaw ng sun, para makarating sa mata mo, it needs 15 minutes. So yung nakikita mo ngayon na araw ng sunlight, yung sunlight na nakikita mo ngayon, yung sun na nakikita mo ngayon, that's 15 minutes ago. Okay? Yun yung travel ng light papunta sa mata mo. Okay? So, sabi nila, paano natin nakikita yung galaxies? Yung mga stars sa galaxy, ang dating ng light dyan is 300 million light years. Taon. So 1 million light year is 1 light year is yung speed ng light nagta-travel ng 1 year bago makarating sa mata mo. Kung yan 15 minutes, 1 light years yun. So 300 million light years ang travel ng light from that sun sa ibang galaxy papunta sa mata ng tao. Paano nakatravel yun kung 6,000 years lang ang Earth? Yun yung problem na isa. So, yun yung distant starlight ng kasalukuyan, ongoing yung process ng discovery dyan. Yung complexity ng human eye na medyo na yan, okay na po tayo dyan. Yung Miller-Urey experiment po is this one. Kasi sabi ng mga Christians, hindi naman pwedeng ma-convert yung atom into DNA or a cell na living organism. Hindi pwede from atom to living organism. So, nag-conduct ang experiment ng evolutionist. Sabi nila, pwede. Ito, sa pamamagitan niya, nakakreate daw sila ng protein. Pero yung protein na yon, hindi buhay, patay yung protein na yon. Basta lumabas lang na may protein, and at the same time, sabi dyan, yung atmosphere or yung gas na ginamit dito ay specific para sa life, which hindi nangyari nung unang panahon. So, dinaya nila ng konti, mga evolutionists, para masabi nila na may protein silang na-produce, which is also not true. So, hindi rin possible na mangyari yon. Ito, yung dinosaur tissue. Di ba sabi sa atin, millions of years na nabuhay yung dinosaur. Panoorin nyo to. Ano yan? Dinosaur tissue. Triceratops specifically. Yung isa naman, yung nasa 60 minutes, kung alam niyo yung 60 minutes, ito naman is T-Rex na tissue yan. Ayan, gumagalaw. She showed us video she took under the microscope. That's really what happened. That's the dinosaur. Yeah, without mineral. That's what was left. It looked like the soft tissue she would have. Okay. Kuya, anong problem dyan? Yung soft tissue, hindi siya pwedeng mag-survive ng more than 10,000 years. So less than 10,000 years lang survivability niya. Millions of years yung age ng dinosaur. Paano nag-survive yung dalawang yan? Ang ginawa ng evolutionists, medyo tinago nila lahat yung videos niyan. Kaya ngayon lang lumabas eh. Tinago nila, binablock nila, kasi hindi nila ma-explain yan eh. Problem yan na malaki sa kanila. Okay? So,
yung Neanderthals naman, i-discuss natin mamaya. Ito, second law, nababanggit ito dito, second law of thermodynamics. Hindi possible na ito, instante ito, ay habang tumatagal, gumaganda siya. Di ba? Habang tumatagal, pumapangit, nasisira siya, nagdi-disintegrate, naluluma. Yun ang second law of thermodynamics. Hindi pwede na baliktad yung proseso na habang tumatagal. Yung real estate lang, nagmamahal lang, yun lang. Yung building na nandun, bumababa ang value niya, pumapangit siya. So, yung mga animals, hindi pwedeng nag-evolve pataas. Pwede lang sila mag-evolve pababa. Yun ang ibig sabihin ng second law. Okay? Yung information system, yung language system, di-discuss na mamaya. Ito po, bombardier beetle, yan. Yung beetle na yan, nag-i-spray siya ng 2 uri ng chemical sa puwit niya para makaproduce ng nakakapaso na chemical. Problem din sa evolutionist yan, yung bombardier beetle. Kasi, hindi siya pwedeng nag-evolve muna na isa yung chamber niya, kasi pwede siyang mamatay, ma-poison doon. Kailangan niya ilabas yon. Kailangan, nung nag-evolve siya, sabay na nag-evolve siya, dapat daw tama yung size ng chamber niya sa tiyan, para sa ganun, pag nag-meet yung 2 chemical, may spray niya ng maayos yung fire. Kung ang spray pa niyan, parang brrrr, ganun, parang baril. Pag hindi ganun yung spray niya, pag diretso lang, pwede siyang sumabog. So, ang daming complications na dapat na-create siya na ganyan, hindi siya nag-evolve. Even yung mga evolutionists, sabi nila, problema namin to, yung beetle na yan. Hindi siya pwedeng mag-evolve, sabi. Dapat nung nag-evolve siya, nandyan na yung 3 chamber at functioning properly na lahat. Okay? Mutations, i-discuss natin. Ito yung kanina, yung time ng evolution is not enough. And then itong moon, tidally lock. Yung for some reason, yung galaxy natin, yung moon natin, yung Earth, yung moon natin lang ang exact, ang layo sa Earth, papunta sa Sun. Kaya meron tayong solar eclipse. Tayo lang ang may kakaibang moon. Yung moon natin, sumasabay ang ikot sa Earth. Kaya hindi natin makita yung dark side of the moon, yung back niya. Kaya yung harapan lang ang nakikita natin. Kasi, hindi possible sa creation ng galaxies na ganun ang mangyari, na sumabay siya. Imposible yon, tsambahan yon. Sabi nila. So, nangyari na talagang nakalock yung moon. At needed yung tidally lock yung moon para magkaroon ng living organism. Pag hindi siya tidally lock, wala tayo dito ngayon. So, ang galing ng Panginoon natin, nung kinreate niya yung lesser moon and greater moon, talagang tama, sakto yung layo. Sakto yung layo. Okay? And then, yung ATP system, i-discuss natin. For now, yung sinasabi ng scientist na distant starlight. Ayan daw, that's 300 million light years away. At sabi nila, hindi pwede na magkaroon ng, nakikreate pa na galaxy ngayon. Pero ngayon, lumalabas yan na baby pa yung galaxy na yan. So, imposible daw yan mangyari. And then, ang solution ng mga Christian, ba't natin nakikita yan, are this. Hindi na natin i-discuss yan. Pupunta lang tayo dito. Yung pinakabago ngayon is the Dasha solution. Matured na dati na create ng Diyos yung mundo. Nung create niya na, yung light dati nang nag-exist na nag-travel. Yun yung ngayon, 2025, na nakikita ng mga Christian na possible solution. Paano sila nag-arrive sa ganung solution? Kasi sa Bible, sabi nila, doon halimbawa sa Matthew, nung binigay, yung 5 loaves of bread, nung pinarami niya, kaya ng Panginoon na padamihin in an instant. Nung ito-turn niya yung water to wine, kaya niyang i-turn, dinala lang nung servant yung pagdating niya doon, tinikman niya, wine na. Nag-travel lang siya mula doon hanggang dito, wine na yung water. So, ang Panginoon natin, hindi natin pwedeng ilimit na hindi siya capable na God na gawin yun. Yung miracles ni Christ na nabuhay siyang muli, hindi, imposible na scientifically. Imposible yon. No? Sa logic ng tao, imposible yon. Pero ito ang difference ng Christians. We accept na ang miracles nag-e-exist at capable ang Diyos natin na gumawa ng miracles. Okay? Even if you cannot explain it, pag sinabi ng Bible na yun ang nangyari, yun talaga ang nangyari. So yung 6th day ng creation,
yung mga plants, napapanood nyo yung mga plants na mabilis tumubo sa YouTube, yung naka-fast forward, time-lapse. Ganon siya, ganon sila nagtubuan. Hindi nga siya create na magically, biglang may plants eh. Tumubo sila, sabi eh. Lumabas sila eh. So, unti-unti silang lumaki. So, ganon yung propose ni Dasha solution. Okay? Now, this one, ito yung kanina na second law of thermodynamics. Yung mga animals natin, yung mga pets natin, ito na sila ngayon, galing sila sa gray wolf. No? Ito yung gray wolf. From this one, nag-degrade, nag-mutate. Pababa ang mutation, sabi ng second law, di ba? Pansinin nyo yung mga hayop natin ngayon, dami ng sakit. Di ba? Yung baboy, pag hindi mo in-injectionan, patay yan. Pero yung baboy ramo, hayaan mo dyan, buhay yan. Correct? So, pa-degrade ng pa-degrade. Nag-mutate tayo na nade-degrade. Okay, yung life na sinabi ng Panginoon sa atin is around 120 years. Ngayon, ilang taon na lang? Nasa around 60. 60 na lang, tapos mamamatay. So, nagde-degrade tayo, nagmamutate tayo pababa. Hindi tayo nagmamutate pataas. Sabi naman ng mga scientists na non-believer, pwede naman na, meron namang chance Yes, meron po. 1 in 1 raised to 70 chance. No? 70 na 0. Isa lang ang pwedeng cell na mag-mutate ng tama, ng greater. Kung namatay yung cell na yun, wala na naman, di ba? So, mathematically, imposible na mapunta ka sa ngayon, kahit na sabihin mo pang billions of years. Hindi posible. Impossible mathematically na from that, naging ganito. From ganito lang po tayo bumaba doon. Pero technically, kung pansinin ninyo, hindi po siya naging ibang hayop. Aso pa din siya. Okay, aso pa din po siya. Ito yung next naman is yung question ko nung bata ko. Meron bang parang gulong? Meron bang pwedeng, ba't na lang hindi nag-evolve ang tao sa gulong? Yun yung isip ko nun eh. Yung paan natin, gulong na lang. Mas madali kaya, di ba? Mas madaling mag-travel. Pwede ba ang organism na magkaroon ng gulong? Yun ang iniisip ko. Wala akong nakitang organism na may gulong, na nagro-rotate. Hindi imposible sa katawan ng organism yun eh. Pero they discovered na this is a bacteria. Yan you see, parang motor. Bacteria yan. May cambio pa siya yun, may clutch siya. Totoo po yan, may clutch siya. Nagka-clutch siya, nagkakambyo pa siya kung mabilis ba siya mabagal. So, yung mga iba-ibang kulay dyan are called proteins. Mga protina po yan. Can you imagine na si Lord, naisip na niya na, akala nyo kayo nag-imbento ng gulong? Ako nag-imbento niyan, ayan. Akala nyo kayo nag-imbento ng... By the way, this is, according to the scientists, this is 100% efficient. Tayo ngayon, kaya umiinit ang sasakyan natin, yung efficiency ng motor is may heat na kailangan i-dissipate. Yun yung loss ng energy. Nagiging heat siya. Ito po is 100% efficient. Bacteria po siya. At it cannot evolve. Ito yung pinaka-basic form ng bacteria na yun na umiikot. It cannot evolve na isang parte lang din ang gumagana. Kailangan lahat yan. Yung nakikita nyo, bakit bukol-bukol kuya, yan po ay isang protein yan. Makikita natin paano naging ganyan. Okay? So, magdidig deep pa tayo. Liliitan pa natin. Ito naman, tingnan nyo. Naglalakad, nagbubuhat. Binubuhat niya yung cell. Sa body natin yan, maraming ganyan ngayon na nagbubuhat. Yan. Yan, sa cell natin. Ang speed nito is around 100,000. 100,000 rotation per minute. Ito, ang bilis na to. Yung ikot niya. How can that be possible? Kaya niyang mag-produce ng protein half the size of man sa isang araw. Di ba? Maraming tayong nilulos ng mga dead cells and so on. Siya yung nagre-reproduce itong mga to. Ito, ang speed nito is 9,000 revolution per minute. Ang galing ng Diyos natin, di ba? Sabi sa inyo, hindi lang basta, yan, tao na kayo. Hindi Pati sa cell. Kaya nung sinabi niya, it was very good. They are all functioning perfectly to glorify Him. Yung tao lang ang ayaw
glorify sa Diyos. Pero they are functioning perfectly. Okay? And then we go now to this one. Ayan, tanong ko sa mga youth yan. Morse code daw yan. Ano yan? Alam niyo ba kung ano to? Morse code to, pero ano yung letra niyan? Anong kailangan nyo para malaman nyo yan? Yung mga nandito. Kailangan natin ng sistema para maintindihan yan. Ng listahan ng letters para maintindihan yan. Ang tawag doon ay language system. Kailangan natin ng sistema. So yung sistema dyan is the Morse code. Ngayon, pag nakita mo to, alam mo na yan. So ano yan? Dog. Dog, di ba? O, so ang bilis nating nalaman, ano? Dahil meron na yung system na nag-exist. Ito ay DNA. Kung kanina nakita ninyo yung kumpul-kumpul kanina na malalaki doon sa ATP synthase, mas maliit pa yan kaysa doon. Mas maliit pa yan. Yan yung language system. Kailangan po ito para makreate yung kanina, yung ito. Yan. Kailangan yung DNA para makreate yung isang piraso niyan. So sa liit niyan, may mas maliit pa dyan. Yun po yung language system. Yan. Which is the DNA. Lahat ng organism, meron yan. Hindi pwedeng wala yan. Hindi tayo magiging ganito kung wala yan. So, panoorin natin paano napunta sa yung DNA napunta sa protein. Panoorin po natin. Para magkaroon po kayo ng understanding, no, kung gaano galing ang Panginoon natin. Grabe. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The Yan yung DNA nucleus po. contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is Yung DNA switched ang on, nagsasabi an kung anong enzyme called itsura ng RNA protein. polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Yan, tinatanggal-tanggal niya po yung sarili niya. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Ang komplikado po, no? Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino Ayan po yung acids. isang bungkol na nakita nyo kanina doon sa 80%. Isang piraso, yan po yun. Once the last So, amino ganun acid has been kakomplikado added, para the chain ma-create yan. folds into a complex 3D So, kailangan shape nung to form the DNA na protein. alam niya, may mga strands siyang ganun, kailangan alam niya kung ano yung tatanggalin niya doon para ma-produce yung protein. Kasi baka iba yung mai-produce niya. So, alam niya, siya yung sistema na ginagamit para malaman kung anong maging itsura ng protein. Kung gusto niyang maging mata, ibang type ng mga protein ang i-on off niya. Kaya nga may experiment sila na yung langaw, may tinanggal din sila na ilang piraso ng DNA nung langaw, nawala yung mata niya. Tapos may trinay naman sila na experiment na
may dinagdag naman sila o inedit nila yung DNA, nagkaroon siya ng mga extra limbs, yung langaw. So may mga experiment po. So technically, kaya tayo nandito, magkakaiba tayong lahat, yung DNA natin, alam niya. No, alam ng Panginoon, no, sinabi niya, nung nasa womb ka pa lang, alam ko na yung itsura mo, alam ko na bilang ng buhok mo. Alam niya dahil doon, ininstrukan niya na yung mga DNA na, ito ang itsura niya. Okay? Yung explanation nga doon sa abortion, yung cell, yung sperm and egg, sino nag-determine na siya ang pwedeng pumasok? Correct? May determiner. Sa DNA, paano siya nag-evolve into DNA? Yung unang DNA, paano nag-evolve? It cannot happen kasi dapat kumpleto. May instruction. Siya mismo yung instruction eh. Hindi pwedeng walang mag-instruct sa kanya na maging DNA. Siya yung pinaka-building block, pinaka-foundation ng creation. So kung wala yung DNA, walang magsasabi sa kanya na maging DNA ka, hindi siya pwedeng maging DNA. Therefore, hindi tayo pwedeng mag-exist. So, hindi tayo pwedeng mag-evolve. So, did you know na, do you know what this is? Fruit fly. Alam niyo yung fruit fly? Yung maliliit, parang langaw, ano? Usahin niyo. Parehas natin sila ng 60% sa genes. What? Hindi pala tayo unggoy, langaw pala tayo. Di ba? And then 75% of that cause disease in human. So, inaaral nila ngayon yung mga diseases natin, ina-experiment nila sa fruit fly. Pag gumana sa fruit fly, may 75% chance na gagana sa humans. So, ganun yung DNA. Ang layo ng itsura, pero relative pala natin yan. Galang nyo yung mga fruit flies mamaya, Dami sa farm, Di ba? And then may isa silang experiment na ginawa, yung frog experiment. Ang ginawa nila, kung totoo na hindi kailangan ng instruction, hindi kailangan ng may magsabi sa DNA na maging palaka ka. Kung totoo na hindi kailangan ng DNA na gawin yon, ginawa nila ganito. Kumuha sila ng palaka, blender nila. Sorry. Blender nila yung palaka. Nung na-blender yung palaka, sabi nila, ininom nila. Meron talagang iniinom na blender na sadly. Ew. So, nang blender nila, sabi nila, bakit ito patay, ito buhay? Sino nagsabi, parehas sila ng DNA, parehas sila ng composition, sino nagsabi na ito buhay, ito patay? Parehas sila ng composition. Frog din to na blender lang. So, may requirement May kailangan na magsabi ng information na maging palaka yan. Kasi yan yung kumpleto na system ng palaka. So, magiging palaka na yan. So, hindi pwede na nag-evolve siya na naging palaka without that instruction. At sino lang po ang pwede magbigay ng instruction? Diyos lang po natin ang pwede na magbigay. Wala nang iba. So, may mga atheists po, may mga non-believers, sabi nila, prove mo nga yung Bible, gagamitin mo yung Bible. Sa Genesis, ganito. Hindi, wag mo gamitin yung Bible. Iyan po, pag di mo ginamit yung Bible, i-example nyo yung DNA. DNA po, hindi po pwedeng mag-exist. No? So, yan po yun. Ito, sabi nga po ni Dr. Werner Gitt, it is possible that evolution could have caused the language to be formed, yung language ng DNA. Sabi niya, there's no known natural law which matter can give rise to information. That is the problem with atheists, with evolutionists. No? Hindi pwede na yung matter is itong objects na ito. Yung anything that is non-living, that's matter. Hindi siya pwedeng mag-give rise sa information na biglang living na. So from matter, paano naging cell? Paano naging DNA? Dadaan mo na siya sa process ng DNA, which yun nga yung problem. Hindi pwede na mangyari yun. Okay? So, may Diyos na lang na magsasabi nun. So, ngayon, it seems na napakadami ng examples natin sa mga non-believers, sa mga secularists. Okay? Doon naman tayo sa mga Christians. So, ang theistic evolution believes that God used the process of evolution to create the world. Sabi ng mga Christian, di sabay na lang para wala ng away. No? So, ang problem dyan is, yung product of sin,
Chuck Norris, sabi ni Pastor. Chuck Norris daw yan. Kasi sabi sa Romans 5:12, therefore just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Kung wala pang batas nung Neanderthal pa lang siya, hindi pa siya tao. May death na ba nun? Meron. Nagpapatayan na sila nun eh. Survival of the fittest nga eh. So sabi ng Panginoon, hindi. Meron dapat Adam and Eve na nag-exist. Kaya yan, yung picture dyan, sino yung Adam na nakita ni Eva? Yan bang Neanderthal? No? So then the Lord, Genesis 2:7-9, then the Lord God formed the man. It's very clear in the Bible. Finorm ni God yung man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostril, and the man became a living person. Hindi siya, let there be man. Finorm niya yung man with love, with care. Pansinin niyo yung animals, basta pinalabas niya lang dyan. Pero yung man talagang with care. Special talaga tayo sa Panginoon. Tapos, kung paano natin siya tratuhin, parang sino lang. So, man nostrils, and the man became a living person. Then the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there He placed the man and that He made. So, very personal ang ng Panginoon sa atin. No? Ang pag-create niya, hindi basta tumubo lang. So, the wages of sin is death, sabi sa Romans 6:23. So, hindi pwede na kung wala yung kasalanan, kung hindi nag-exist yung kasalanan, may death na. So, yung death ang nag-cause ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin niyan. So, kung naniniwala ang Christians sa evolution, it cannot happen. Kasi nag-exist na yung effect ng sin, which is death, before pa nagkasala si Adam. Which is a big problem. Okay? Which is, yan, dadating tayo dyan. Sino kaya dyan yung hiningahan niya nagkaroon ng kaluluwa kung nag-evolve lang tayo? Diba? Nung namili si Lord ba, nakatalikod siya. O, ikaw na yon. Ikaw na yung tao na may kaluluwa. Hindi posible na nag-evolve ka at pinili niya na lang kung sino dyan yung tao na may kaluluwa. Okay? And even this one, nung namatay si Christ, kanino siya namatay? Diba? Kanino siya namatay? Kanino dito sa mga to siya namatay? Correct? Kung naniniwala tayo sa evolution, kanino siya dyan namatay? Hindi posible. Hindi possible na maniwala ang Christians na nag-evolve lang tayo. Sa creation lang tayo pwedeng maniwala. And then, did Jesus believe? Totoo ba? Kasi buti na lang, no? Ang Panginoon natin, meron siyang binigay na senaryo. Pero titingnan natin sa mga Christians na nandito, tama ba? Basahin nga po. From some Pharisees came to him to test him. They asked, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Sabi ng Bible. Haven't you heard, he replied, that at the beginning, maybe in the middle, the Creator waited for the male and female to become a person. Tingnan nyo nga sa Bible nyo kung yan yung nakalagay. Hindi. Nakalagay ba na at the beginning, maybe in the middle, nag-antay pa si Christ na maging tao yung creation? Hindi. Ang sabi niya, at the beginning, the Creator made them male and female. So si Christ, alam niya na na-create. Ang belief na Christ noon, ang statement ni Christ noon is nagawa na sila male and female, hindi sila nag-evolve into male and female. Na-create sila. Okay? For this reason, a man will leave his father and mother. So yung kasal, ultimo kasal, bakit may kasal? Trip lang nung dalawang unggoy na ikasal sila. Di ba? Ang kasal ay galing sa Panginoon. Siya ang nagkasal kay Adam and Eve. So, hindi pwedeng lumabas yung concept ng wedding kung wala yung Bible. So, ginopya-kopya na lang ng mga
unbelievers yan. Ginawa na lang nilang katatawanan ng wedding na parang magjowa kayo, pwede kayong mag-break anytime. Pero sa Panginoon, siya, special ang pagkakagawa niya. Special ang reasoning niya kung bakit may kasal. Okay po? So, yan po ang dahilan kung bakit natin pinipilit na i-pursue yung hindi totoo. Because, nung kinain nyo ni Adam yung fruit, they determine for themselves what is good and evil. Pinipilit ng mga scientists, spend millions of dollars to disprove the Bible kasi they want to determine what is good for them and what is evil for them. Okay? Kaya nga ang tanong ng Panginoon kay Job, saan ka ba? Gusto ba tanungin ng Diyos sa atin? Saan ka ba nung nilay kong earth, nung foundation ng earth? Tell me if you understand who marked off its dimensions. Surely you know who stretched a measuring line across it. Ako ang Diyos na nag-create. Ako lang ang may kapangyarihan na gawin yun, sabi niya kay Job. Even if you do your best to disprove me, sabi ng Panginoon, enough na yung creation ko para maniwala ka na may creator, which we did discuss a while ago, na hindi pwede, na hindi totoo na may Diyos. Hindi pwede na hindi totoo na nung sinabi niya 6 days, 6 literal days, 6 days lang talaga ang creation. Gusto pa nating maging like God, determining for us what is good and what is evil. So salamat sa kabutihan ng Panginoon sa atin, sa kapangyarihan niya. No? Opo, pasalamat po at pasensya na dun sa medyo inantok. Hindi po talaga interesting. And then, kung gusto niyo pa po ng follow-up, punta lang po kayo sa answersingenesis.org. Isa pong organization yan na kung saan talagang inilalabanan po nila kung ano yung mga belief system na pumapasok po ngayon. Okay? Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya po sa akin. Purihin ang pangalan niya. And thank you po.